sarado ang Strait of Hormuz, wala daw po nakakadaan ng mga oil tankers. O, nandun na tayo. Pag-usapan nga natin yung Strait of Hormuz. Nasaan ba yan, Jen? Ay, di ba nandiyan huya sa may gawin ng Iran, yung Pagitan ng Oman at Iran. Yan, yung dalawang bansa Na na yan. nagko-connect sa Persian Gulf Oh. at sa Gulf of Oman at Arabian Sea. Oh. Ayan. Tama yon. Kasi yung pagitan ng dalawang Gulf na yon, Persian Gulf, sa ano yun, sa Iran eh. Kasi ang Iran, ang pangalan niyan, Persia dati. Matandang Persia po yan. Oo, yung Iraq naman yun, yung Mesopotamia yan. Eh, no? So, Gulf of Oman, merong malit na bahagi, yung pinagdugtong na dalawang Gulf na yon, yun ang Strait of Hormuz. Opo. Kontrolado yan ng Iran. Ano yun eh, medyo masikip yun. Kaya madali niyang, madali niyang bantayan yun eh. Opo. Ngayon, kung ang halimbawa, ang katwiran dahil sa nasara nga, teka muna, bukas naman yung isang daanan eh. Meron po bukod sa Strait of... Kasi yan, 20% daw po ng ekonomiya 20% lang yung dumadaan doon. sa Strait of Hormuz. Opo. Oo, paano yung 80% na dumadaan naman doon sa talagang highway? Sa ibang daanan. Ito kasi street lang ito di ba? Opo. Strait of Hormuz eh. Maliit nga lang daw po yan. O di maliit na lagusan. Kaya 20% lang. Paano yung National Highway naman? Na manggagaling sa magmula sa Mediterranean Sea, papasok ka ng Suez Canal eh. Babaybayin mo ngayon yung Red Sea. Hanggang sa makarating ka dito sa Far East. Hindi naman sarado ito ah. Pero alam saan ko narinig yan? Mas magiging malayo daw po iyan kumpara sa kung gamit natin ang Strait of Hormuz, mas malaki daw po ang itataas ng transportation cost kung yan daw po ang way na dadaanan. O di mabuti nasabi mo yan. E di pag-usapan natin ngayon. Yan, sige po, opo. Pag-usapan natin halimbawa, ikaw ang may-ari ng Shell. Okay. Opo, yan. Ikaw naman ang may-ari ng Chevron. Aha. Caltex dati, Petron, yan. Oo, si Direk naman, ang may-ari ng Petron. Petron. Big three. Kayong tatlong pinakamalaki eh. Yes po. O pwede bang buksan natin ang ating mga libro, mga kaibigan? Okay. Malaman natin, ilan ang kinuha nyo dun sa Persian Gulf? Kasi malalaman natin dun kung ilan ang nakuha mo sa Persian Gulf. At yung nakuha mo sa Singapore. Ganito kasi yan, Jen, no? Opo. Dalawa ang malalaking refinery sa ating sa buong mundo. Mga bigating ihaw sarap pinagsama sa Mang Inasal Family Fiesta. Siksik sa Java Rice, juicy lambot pork barbecue, ihaw sarap chicken inasal. Kaya kumpletong busog kahit saan. Sa buong mundo. Opo. O ba't parang nawalan ka ng... Hindi, iniisip ko bigla kung saan yung Nag-isip ka kagad eh. Pandaigdigan ano yan. Ang pinakamalaking refinery sa buong daigdig, ito yung Rotterdam. Alam mo kung saan ang Rotterdam? Saan yan na sa ating Rotterdam. Hindi ko alam yan. Russia. Bakit naman nagkaganyan kayo? Sinabi na natin kinakailangan Alam ko, ang Vietnam palawakin natin ang ating pag-uusap ngayon para makinabang ang ating mga kababayan. Yung Rotterdam, Saan ba yung Rotterdam? nasa Netherlands yan, kung nasaan si Pangulong Duterte. Ganun ba? Nasa Netherlands pala yung Rotterdam. Rotterdam. Andyan ang pinakamalaking refinery. Ng langis. Oo, tapos ang isa pang malaking refinery, ito yung Petronas na nasa Malaysia. Malaysia, opo. Okay, ngayon, anong kinalaman itong sinasabi nating dalawang refinery, Jen? Okay. Nelson? Isa pong, dalawang punto yan sana. Ikaw munang mag-discuss. I-discuss mo yung Rotterdam Refinery. I-discuss ni Nelson yung Petronas Refinery. Tira. Rotterdam, andun yan sa Netherlands, sabi nyo nga. At tapos Oo yung... nga, anong connection ang pinag-uusapan natin? Kasi kinakailangan nating i-dissect ito eh. Bigla kasing sumipa ng ganun na ganun lang. Ang sinabi tika muna kasi sinara yung Strait of Hormuz. 20% lang ang nanggagaling doon Ang dumadaan nga po So kaya dyan, nga sabi ko sa'yo, sino may-ari na Shell? Ikaw, Nelson? Ako po. Okay, Shell. Mr. Sobarjaga, pwede bang ipakita mo yung libro mo kung ilan ang langis na nakuha mo sa Persian Gulf using the Strait of Hormuz? Okay. Baka mamaya 5% lang ang nakuha mo doon eh. Di ba? Sabi mo nga 20%, di ba? Hindi naman talaga malaki doon ko pala kinukuha sa... kasi nga, alam ang ko, punto ng aking alam galakan. mo, kaya ko sinasabi yung Petronas at saka yung Rotterdam, yan ang mga malalaking refinery sa mundo. Ngayon, itong Rotterdam,
maraming tangke yan na nandyan sa Singapore. Nandyan ang tangke niyan. Okay. Diyan siya nag-iimbak ng maraming billion barrels Oho. ang nandyan sa Singapore. Oho. Kaya ang Singapore talagang napakaganda ng kanyang geographical Bastante pala talaga ang Singapore. Ano? Kasi ano siya sentro din siya. Mapagkain, mapalangis, Sentro siya, financial at saka pati sa shipping. Opo. Maski yung Petronas Malaysia yan. Oho. Refinery yan, marami din siyang tangke dyan. Diyan kinukuha nung tatlo. Ikaw, kaya nga sabi ko sa iyo, gusto kong malaman sa libro mo, ilan ang kinuha mo sa Persian Gulf? At ilan ang kinuha mo sa Singapore? Oo nga. Di ba? Oho. Kaya ganyan ang tanong ko kasi hindi po pwedeng sabihin na lang natin kinlose yung nakuha mo lang 1% lang eh. Ibig sabihin kinuha mo lahat doon sa Singapore. Doon ang kuhanan eh. Kung Southeast Asia po ang pag-uusapan, yung malalapit na bansa sa atin, Sen. Tayo lang naman eh. Hindi ba tayo Southeast Asia? Oo nga po. Oo. Saan ba siya kukuha? Pupunta siya direkta, pupunta ng Rotterdam. Hindi, nandun sa Singapore ang Sa mga Singapore planta at saka Petronas nga lang pala. Ngayon, ang ibig ko sabihin, halimbawa, ikaw, Shell, ikaw naman Chevron, si Direk, Petron. Teka muna. Saan ka kumukuha? Yan ang tanong ko sa'yo. Kasi kung halimbawa 100% ng langis mo kinukuha mo sa Persian Gulf, dadaan ka talaga Ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Sa mga wala ka na talaga. Hindi ba kailangan buksan natin yung yung Libro. yung libro mo? Paano kung may papalitaw ko doon na wala ka palang kinuha doon eh? Kinuha mo lahat sa Pero saan yung supply ba doon sa bago makarating ng Petronas at saka ng Singapore, Sa mga refinery. sa mga refinery ito, di ba dumadaan din yung tanker doon sa way na yon o sa ibang way? Hindi nga, ang daanan nga yung Suez Canal, yun nga yung major highway. Oo. Hindi naman sarado yun. Kasi sinara lang, Strait of Hormuz lang. Tingnan mo yung sinasabi ko, yung Rotterdam. Opo. Napakarami niyang tangke dyan sa Singapore. Dyan sa dumadaan. Papasok okay. siya ng Suez Canal, papunta rito. Tapos nakikita mo yung Malacca Strait. Nandun na yung Oho. Andun na yung Singapore. At mula sa Singapore, nandiyan na kukuha ng China, kukuha tayo, lahat. Kasi nang malapit eh. Tama. Ngayon, kailangan ipalitaw niyo yung mga libro. Nako. Sikreto ho namin ito, Sen. Hindi namin pwede ipalitaw ito. Hindi pwede na mga sikreto mo sa atin. Kasi biglang naging 110 eh. Kasi palilitawin ko sa iyo, Opo. kahit na hindi tayo magsuspindi ng excise tax. Kasi meron pa ngayong isang panukalang batas na minamadali na sususpindihin yung paggamit ng coconut Opo. yung ating biofuel na Biofuels po. galing sa coconut. Yung Nako, biodiesel. Coconut ba yun? Biodiesel ata yung tawag, Sen. Coco diesel. Di ba? Kasi may mandatory na blending Opo. yung pure na gasolina o diesel. Oho, hahaluan yan eh. Ito'y para kumita yung ating Local producer po. Yung sa... yung coconut industry. Ito yung ginamit para Meron tayong batas dyan, Sen, na talagang obligado sila na ihalo ito eh. ito yung blend. Republic Act 9367, yung Biofuels Act of 2006. Yun, sususpindihin yun. Dako, mag-iiyakan ngayon ang mga stakeholders ng ating coconut industry. Oho. Babagsak yung farm gate ng Copras diyan, di ba? Tama po kayo. Ilan ang manggagawa diyan sa coconut industry? At bakit mo kailangan suspindihin? Yan ang tanong. Kasi kailangan nating kwentahin. Pati nga yung excise tax. Magkano lang naman ang excise tax diyan? Magkano ang excise tax sa avatar mo, Nelson? Kasi ang malaki yung 12% VAT eh. Excise tax sa ata, mga 7% lang ata ito, Sen eh. Hindi, 6 pesos yata yan eh. 6 pesos per liter. Per liter yan. opo. Excise tax yan. Oo. Samantalang kung halimbawa, hindi makasagot si Nelson na may-ari ng Chevron. Hindi ka makasagot din. Opo. Hindi rin makasagot si Direk.
Kasi marami na nagtangka, buksan yung libro, ayaw pa buksan O di talaga pwede, yun, eh. pwede na lang ang gobyerno, kumuha na lang siya ng tanker. Ang usapan dito, vessel to tanker operation ito. Opo. Ibig sabihin, yung vessel natin, Dadaan bibigyan doon ng sa permit ng, karagatan, ng gobyerno. Halimbawa, kung talagang magkakahanapan na ng ayaw nyo magbukas na libro. Halimbawa, Quezon City. Opo. Sabi ng Quezon City, okay, bigyan nyo ako ng karampatang permit. Ako na lang ang... kasi kinakailangan magkaroon ng napakaraming pagsasaayos ng kontrata. Opo. Para sa ganun, yung vessel, diretsong pupunta sa Singapore. Anong gusto niya? Pupunta sa Petronas, Malaysia, o kaya yung Rotterdam. Oho. Doon siya kakarga. Opo. Magkakarga siya doon. Ako, kinuwenta ko na yung pati yung FOB na presyo ng liter. Kapag kukuha ka lang, mas mura yung Rotterdam eh. Ganun po. Oo. Alam mo yung cost niya per liter? Magiging? 29 pesos 83 centavos. No? Tapos, Plus po yun, Sen. hindi, tapos isama mo na yung maraming importation, distribution, and lahat. storage. Opo, May ganyan, Opo. Storage deposit, broker's fees, SGS survey, warpage, ganyan, excise tax, Oho. BIR fuel marking. Nandyan yan eh. Meron Opo. pang VAT differential ito eh. Yung total landed cost, kung kukuha ka sa Rotterdam, tangke sa Singapore, ha? Opo, oo. Hindi ko sinasabing pupunta ka mismo sa Sa Rotterdam, hindi po. Singapore. hindi, yung mga tangke niya na nasa Singapore, 45 pesos and 35 cents per liter. Kaya nagtataka ako. May kita na po yan, Sen. May tubo na yung petroleum company? O yun lang ang landed cost lang siya? Ang kanyang SRP, o pass on price siguro ito, Opo. 50 pesos. Kaya meron siyang 4.6 per liter, 4 pesos and 65 centavos per liter. Walang lugi ito May kita pa pala sa doon, ano? Oo, bakit kinakailangang sumaltik ng 110 per liter? Kailangan i-justify nila to. Oo. Kapag ka naman kumuha ka sa Petronas, Malaysia, Opo. 33.39. Mas mataas ng konti. Oo. Pagkatapos mong ilagay lahat ang mga costas Mga nito, add-on, ang 48, halos 49 pesos per liter. Sabi mo ng 50. Oo. Tapos ang ang SRP 50, meron siyang piso per liter. Kahit saan mo kukwentahin, hindi lugi eh. May kita pa rin pala, Kaya no? tatanong ko ngayon, paano nangyari? Bakit kinakailangan po ninyong itaas ng 110? Saan po nyo kinuha? Lalo pa nga kung pag-uusapan natin, kanina may sinasabi si Nelson, Mountain Dew! Tikman ang adventure! Two weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang ang nakaraan eh. Bakit biglang naging 110? Kasi yan daw po yung dikta ng merkado, Sen. Kung magkano tinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado o dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati Oho. at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Well, Kaya nga sinasabi natin Oho. hindi ka naman kumukuha sa lahat ng ipakita ninyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110. Na tumatagos nga lahat doon, ano? O, di ba? Oho. Anong ginagawa kaya nga may tangke ngayon sa Singapore eh. Dalawang malalaking refinery sa mundo ang meron tangke, sapat yun. Billion liters ang nandyan sa Singapore. O, ipaliwanag ito ng tatlong malalaking oil companies. Kasi magmi-meeting kami bukas eh. Tama pala yung, di ba, pinatawag yun, JECG ba yun? Tawag yun na Di, sabi ko kayo, JCEC. JCEC. Opo. Kasi yung batas ng EPIRA, Oho. merong JCEC. May connection sa diesel yun eh. Yan po yung Joint Congressional
Energy Joint Congressional Energy Commission. Commission. Oho. Para ngayon, may patawag natin yung pero palagay ko dahil meron kaming ginawang resolusyon Opo. na tinawag naming protect